Sobrang tuwa ko na nandito kayo. Napakaganda ng linggong ito. Resurrection Sunday. Masarap maging Kristiyano ngayong araw, di ba? Ito ang araw kung saan sineselebrate natin na ang ating Diyos ang tunay na Diyos. Siya ang Diyos sa ibabaw ng lahat ng mga Diyos. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Sinubukan siya ng dyablo na ibaba sa impyerno, pero nagwagi siya at nakalaya. Mag-amen naman kayo dyan. Mahal ko ang Resurrection Sunday. Maganda ang Good Friday, pero ang tanging dahilan kung bakit ito naging good ay dahil alam natin ang darating sa linggo. Bagong buhay. Meron tayong bagong buhay kay Christ Jesus. Nakita nyo lang ang pisikal na halimbawa ng paglubog sa ating kamatayan at pag-ahon ng buhay, muling nabuhay kasama ni Christ. Ilan sa inyo ang excited na hindi lang kayo parang ni-renovate na lumang sarili, kundi isa na kayong new creation? Meron pa ba rito? Sige na, kilala ko ang ilan sa inyo. Dapat nagtaas kayo ng kamay kasi alam ko ang dati niyong pagkatao. Masaya ako na bagong nilalang na kayo ngayon. Ngayon, gusto kong mag-preach ng isang mensahe na malapit sa puso ko. Kasi ito yung mensahe na kailangan kong lakaran sa halos buong buhay Kristiyano ko hanggang sa sandaling ito. Ipinanganak ako sa isang Christian family. Ang mga magulang ko na nandoon sa likod ay naging missionaries dito sa Philippines ng halos 10 taon nung bata pa ako. Nagsimula sila ng simbahan sa Las Piñas at marami pang ibang churches sa buong bansa at nag-minister dito. Kaya lumaki ako sa church at sa mahabang panahon, meron akong litrato sa isip ko tungkol sa Easter story at kung anong nangyari sa krus. Baka hindi naman ito direktang sinabi ng mga preacher, pero baka ito lang yung napulot ko sa paglipas ng mga taon. Siguro sasang-ayon kayo sa akin na kapag dumarating tayo sa Easter story, naiisip natin na baka galit ang Diyos dahil nagkasala ang sangkatauhan at kailangang may gawin tungkol dito. Kaya baka ang kwentong kinalakihan nyo sa church ay parang ganito, na ang Diyos sa kanyang katarungan ay kailangang ibuhos ang kanyang puot sa kasalanan, pero sa halip na sa atin, pinili niyang ibuhos ito kay Jesus. Kaya pumagitna si Jesus sa atin at sa Diyos at kinuha ang parusa. Inabsorb niya ang galit at puot ng Diyos para masatisfy ang requirement ng Diyos. Sa madaling salita, ang ating Heavenly Father ay parang nasangkot sa pinakamalaking cosmic child sacrifice na nangyari kailanman. Kaya ang krus, sa isip natin, ay naging sandali kung saan iniligtas tayo ni Jesus mula sa Diyos. Walang magsasabi niyan ng direkta, pero sa loob natin, parang iniisip natin na salamat kay Jesus dahil iniligtas niya tayo sa puot ng Diyos. Para sa marami, kahit hindi natin sabihin ng malakas, ganito ang pakiramdam na banal ang Diyos, pero malayo siya. Makatarungan siya, pero napakasungit o napakalupit din. Mapagmahal siya, pero pagkatapos lang bayaran ang pag-ibig na iyon. Aminin man natin o hindi, baka sa pagdaan ng mga taon ay nahubog na nito ang pananaw natin sa Diyos Ama. Isama mo pa rito ang sarili nating mga issue sa ating mga tatay sa lupa. Meron ba ritong may issue sa tatay nila? Sige na, ako rin naman. Nandun ang dad ko pero nagka-issue rin kami noon. Yung mga anak ko rin siguro magtataas ng kamay ngayon. Lahat tayo may issue sa tatay natin sa iba't ibang level. Kaya idinaragdag natin at iproproject yan sa Diyos Ama. At ang nagpapahirap pa rito ay kapag binasa natin ang Bible, nakakakita tayo ng mga kwento na tila nagpapatibay sa ganitong pananaw, mga kwento ng galit na Diyos sa Old Testament na nagpaparusa at nag-uutos pa sa mga propeta na patayin pati mga sanggol. Parang maiisip mo, wow, ang lupit naman ng Diyos. Hindi mahirap makita kung bakit marami sa atin ang naniwala na ang krus ay para lang patahimikin ang galit ng Diyos, isatisfy ang kanyang puot at bayaran ang divine requirement na ito. Pero ang totoo tungkol sa Diyos, hindi siya nagbabago. Dati, malabo ang paningin ko kaya nagpa-LASIK surgery ako. Palagi akong nakasalamin noon at dahil pinagpapawisan ako habang nagpipreach, palagi ko itong itinataas gamit ang middle finger ko. Akala tuloy ng lahat ay minumura ko sila sa gitna ng sermon ko. Kaya nagpalasik ako. Pero bago yon, kailangan kong umupo sa room para sa eye test. Nakasubok na ba kayo ng eye test? Uupo ka doon at lalagyan nila ng iba't ibang lens para sumubok. Yung una ay malabo at sasabihin nila, basahin mo yung mga letters.
sasabihin mo, PTSDR QR code, di ba? Sinisikap nating basahin ng tama. Bakit ba natin pinipilit na makuha ng tama? Parang, Lord, sana makuha ko to. Pero ang point naman talaga ay para makuha ang tamang lens para makita natin ang mga letters. Babasahin mo, QRST, at tatanungin nila, malinaw ba? Sasabihin mo, hindi pa. Kaya ilalagay ang susunod na lens hanggang sa ang dating D ay magmukhang B na talaga. Ngayon, heto ang point. Ang mga letters na yun ay nandoon na talaga noon pa. Kailangan lang natin ng tamang lens para makita ang katotohanan. Para sa marami, habang nagsasalita ako, baka naiisip nyo, hindi ko na malayan. Pero ganun nga pala ang tingin ko sa Diyos. Kaya ito ang tanong ko sa inyo ngayon. Paano kung ang krus ay hindi nagpapakita ng galit na Diyos, kundi isang mapagmahal na Diyos na handang lumubog sa ating brokenness para iligtas tayo? Ang title ng sermon ko ngayon ay ito, He was always like this. Kung gusto mong malaman kung ano talaga ang Diyos, huwag kang magsimula sa nakaraan mo. Huwag sa sakit mo at huwag sa mga human assumptions o pop culture. Kung gusto mong malaman ang puso ng Ama, dapat kay Jesus ka magsimula. Hindi lang siya isang bersyon ng Diyos. Sabi ni Paul sa Colossians chapter 1, talata 15, isa sa mga paborito kong verse sa Bible, na si Jesus ang image ng invisible God, ang panganay sa buong sangnilikha. Kung iniisip mo kung ano ang katangian ng Diyos Ama, tingnan mo lang si Jesus Christ. Hindi siya ang mabait na side ng isang malupit na ama, kundi siya ang perpektong larawan kung sino ang Diyos. May ilang points akong ibabahagi. Una, ang Diyos ay laging katulad ni Jesus. May mga taong nag-aakala na nagdesisyon lang ang Diyos na mahalin tayo nung nasa krus na siya. Pero ang krus ay hindi nagpabago sa isip ng Diyos tungkol sa atin. Ang ginawa nito ay ibinunyag sa atin ang kanyang eternal na puso para sa atin. May 2 verses na nagpapakita na hindi nagbabago ang Diyos. Sa James 1:17, sinasabing ang bawat mabuting kaloob ay mula sa itaas, galing sa Ama ng mga liwanag na walang pagbabago o kahit anong anino ng pag-iiba. Sabi naman sa propetang Malakay mula sa Diyos, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang Diyos. Siya ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, kailanman ay hindi naging iba ang Diyos kay Jesus. Si Jesus ang ebidensya na ang Diyos ay laging mukhang mapagmahal. Kailangan lang natin ng tamang lens. Walang dalawang Diyos sa Bible, isang Old Testament God at isang New Testament God. Hindi siya biglang naging mabait nung dumating si Jesus. Tandaan nyo, bago dumating si Jesus, wala pang nakakita sa buong larawan ng Diyos. Madalas hindi natin to naiintindihan kasi alam na natin ang dulo ng kwento. Bago si Jesus, walang nakakita sa Diyos ng pisikal. Si Moses, baka nakita lang ang likuran ng Diyos habang dumadaan siya, at ang mga propeta ay nagpro-prophesy ng bahagi lang sa pamamagitan ng kanilang human filter. Hanggang sa dumating si Jesus, doon lang tayo nakakita ng pisikal at totoong larawan ng Diyos. Kahit ang mga disciples niya ay hindi ito lubos na nakuha kahit makalipas ang 3 taon. Sa John chapter 14, makikita natin ang eksena sa Last Supper. Nahugasan na ni Jesus ang mga paa nila. Sa verse 6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino na ang nakarinig ng verse na yan? Napakagandang verse. Sabi pa niya, kung kilala nyo ako, makikilala nyo rin ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala nyo na siya at nakita nyo na siya. Narinig yon ni Philip. Sabi ni Jesus, kung kilala nyo ako, kilala nyo na rin ang Ama. Pero hindi pa rin lubos na naintindihan ni Philip. Ilan sa inyo ang nagpapasalamat sa mga disciples na tulad ni Philip, na pagkatapos ng 3 taon niyang kasama si Jesus, hindi pa rin niya gets? May iba pa ba rito na nagpapasalamat na hindi perfect ang mga disciples? Parang 10% lang ang nagpapasalamat. Ibig sabihin, yung 90% sa inyo ay perfect na, kaya salamat at nandito kayo.
Pero nagpapasalamat ako na kailangan ni Philip ng kaunting clarification. Sabi niya kay Jesus, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Imagine, 3 taon na siyang kasama si Jesus, pero hindi pa rin siya satisfied. Alam niyo kung gaano kasarap sa pakiramdam yan kapag may nagrereklamo sa church natin. Kung hindi ka masaya sa church natin, isipin mo si Philip na hindi naging satisfied sa loob ng 3 taon kasama si Jesus. Si Thomas nga nagduda pa, si Judas nagtraidor. Dahil dyan, mas nararamdaman kong okay akong pastor. Gusto lang makita ni Philip ang Diyos Ama kasi doon lang daw siya makukontento. Naghahanap siya ng bonggang display ng divinity. Baka hirap pa siyang tanggapin na ang dakilang Diyos na nabasa niya sa mga propeta ay nasa harap na niya. Hindi pa niya napagtatanto na si Jesus ay hindi lang tour guide na magdadala sa kanya sa Diyos. Si Jesus na mismo ang destinasyon. Tumingin si Jesus kay Philip sa verse Siyam at sinabi, Philip, ang tagal ko na sa inyo, hindi mo pa ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Makikita mo ang gulat sa sagot ni Jesus. Parang sinasabi niya, kung gusto mong malaman ang iniisip ng Ama, makinig ka sa akin. Kung gusto mong malaman ang nararamdaman ng Ama para sa mga wasak ang buhay, tingnan mo kung paano ko sila hinahawakan. Kung gusto mong malaman ang reaksyon ng Ama sa kasalanan, tingnan mo kung paano ako nagpapatawad. Walang nakatagong Ama sa likod ni Jesus na kaiba sa Kanya. Ang Ama ay katulad ng anak na naghugas ng mga paa ng mga disciples. Iyan ang Diyos Ama. Kung naghugas si Jesus ng paa, yan ang puso ng Diyos Ama. Kaya sabi sa Hebrews chapter 1, talata 3, si Jesus ang eksaktong representasyon ng kung sino ang Diyos Ama. Si Jesus ay Diyos, pero ang ganda na hindi lang siya nanatili sa langit. Sabi ni Paul sa Philippians 2:6, kahit na siya ay nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos na isang bagay na dapat panghawakan, kundi hinubad niya ang kanyang karangalan at naging anyong alipin. Naging kamukha ng tao, nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus. Nung hinubad ni Jesus ang kanyang sarili, ang tinatawag na kenosis, hindi siya tumigil sa pagiging Diyos. Ipinakita niya sa atin na ang pagiging Diyos ay nangangahulugang pagiging isang lingkod na nag-aalay ng sarili. Hindi na parito si Jesus para baguhin ang isip ng Diyos tungkol sa iyo. Naparito siya para ihayag ang puso ng Diyos para sa iyo. Palakpakan natin si Jesus at mag-amen tayo dyan. Hindi siya narito para baguhin ang isip ng Diyos dahil dati pa siya ganyan. Dito pumasok ang pangalawang point ko. Ang krus ay nagpapakita kung sino tayo at kung sino ang Diyos. Naniniwala ako na ang krus ang pinaka-honest na sandali sa kasaysayan ng tao dahil ipinapakita nito ang realidad ng ating kalagayan at ang realidad ng karakter ng Diyos. Sa araw ng Pentecost, nung nakabalik na si Jesus sa langit, nagdarasal sila sa upper room at napuno ng Holy Spirit. Tumayo si Peter at nangaral, sinabi niyang si Jesus na ibinigay ayon sa plano ng Diyos ay ipinako niyo sa krus sa kamay ng mga Gentil. Alam ni Jesus na darating ito, pero hindi ang Diyos ang nagpako sa kanya sa krus. Sino? Tayo, ang sangkatauhan. Ilang chapters ang lumipas, sinabi ni Peter sa mga religious leaders na sa pangalan ni Jesus Christ na Nazareno na inyong ipinako, ngunit muling binuhay ng Diyos, ay gumaling ang lalaking ito. Ipinapakita ng krus na ang tao, relihiyon at kapangyarihan ay nagtulong-tulong para itakwil ang Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng papatay kay Jesus dahil pinili ng tao na gawin ito. Isipin nyo ang sandaling iyon, ang mga taong sumisigaw, nanunukso at nagmumura kay Jesus. Ang ilan sa kanila ay yung mga sumigaw lang ng Hosana nung nakaraang linggo, pero ngayon ay dinuduraan na siya at minumura. Ang mga Roman soldiers naman ay binubugbog siya habang pasan ang krus. Ito ang tao sa kanyang pinakamasamang kalagayan. Pero heto ang larawan ng Diyos na naging napakalinaw sa atin. Habang ginagawa natin ang pinakamalala sa Kanya, ginagawa naman niya ang Kanyang pinakamabuti para sa atin.
Sa gitna ng kanyang paghihirap, habang ang mga pako ay baon pa sa kanyang mga kamay, sumigaw si Jesus sa Luke 23:34, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napansin niyo ba na hindi naghintay si Jesus ng sorry bago siya nagpatawad? Hindi niya hinihintay na maging tama tayo bago siya lumapit ng may biyaya. Kung si Jesus ang hitsura ng Diyos, kung ganoon ang Diyos ay isang ama na nagpapatawad sa kanyang mga kaaway habang inaatake pa siya, tinitingnan niya ang ating pagre-rebelde at sinasabing hindi niya ito ibibilang laban sa atin. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:19, kay Christ, pinagkakasundo ng Diyos ang mundo sa kanyang sarili na hindi ibinibilang ang mga kasalanan ng mga tao laban sa kanila. Habang ginagawa ng tao ang pinakamasama kay Jesus, ibinibigay naman ng Diyos ang kanyang pinakamabuti. Sinagot niya ang ating karahasan ng kapatawaran at ang ating pagtatakwil ng pakikipagkasundo. Hindi lang nanood ang Diyos mula sa labas ng ating gulo, lumubog siya sa gitna nito para palayain tayo mula sa bitag kung saan tayo nakakulong. Sabi ng writer ng Hebrews, dahil ang mga anak ay may laman at dugo, si Jesus ay naging tao rin para sa pamamagitan ng kamatayan ay mawasak niya ang may kapangyarihan sa kamatayan, ang dyablo, at palayain ang mga naging alipin ng takot sa kamatayan. Dahil naging tao si Jesus, hinarap niya ang kamatayan sa sarili nitong teritoryo. Hinayaan niyang lamunin siya ng kamatayan, pero ang good news ay pinasabog niya ito mula sa loob. Ibig sabihin, tapos na ang pagiging alipin natin sa takot at kamatayan. Kung si Jesus ang hitsura ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ang pumasok sa kulungan mo para palabasin ka. Ang krus ay hindi ang pagbubuhos ng galit ng Diyos kay Jesus. Ito ay ang Diyos kay Jesus na kinukuha ang kasalanan at kamatayan para mawasak ang kapangyarihan nito sa atin. Na nagdadala sa huling point ko, ang Sunday ang nagpapatunay kay Jesus. Ilan sa inyo ang nagpapasalamat na ang Easter ay hindi natatapos sa krus? Ang revelation ng Friday ay kailangan ng validation ng Sunday. At kung ang krus ang revelation ng pag-ibig, ang resurrection naman ang patunay na ang pag-ibig ang nagwagi. Dahil ang linggo ay hindi lang basta masayang dulo ng isang malungkot na kwento. Ito ang natural na kinalabasan. Kung si Jesus ay tunay na Diyos, walang tsansa ang kamatayan na pigilan siya. Nakapaglaro na ba kayo ng inflatable ball sa pool? Sinubukan nyo na bang ilubog ito sa tubig ng matagal? Baka hindi bola, baka yung kaibigan nyo, joke lang. Yung bola sa ilalim ng tubig, kahit wala itong buhay, parang lumalaban ito sa iyo. Pilit itong umaahon at sa sandaling madulas ka o madistract, bigla itong puputok pa itaas sa tubig. Kailangang lumabas ng bola dahil hindi ito pwedeng manatili sa ilalim. Ganoon din ang nangyari kay Jesus. Maaaring bumaba siya sa impyerno pero walang tsansa na manatili siya roon. Siguradong lalabas siya. Sinubukan ng kamatayan na ibaon ang buhay, pero ang buhay ay masyadong buoyant para manatiling nakabaon. Sabi ni Peter sa Acts chapter 2, talata 24, muling binuhay siya ng Diyos at pinalaya sa hirap ng kamatayan dahil hindi posibleng pigilan siya nito. Nakuha niyo ba yon? Hindi posibleng pigilan ng kamatayan si Jesus. May legal na karapatan ang kamatayan sa mga makasalanan, pero wala itong karapatan sa isang walang kasalanan. Sa aming organization, marami kaming legalities at bank papers. Bilang chairman ng financial board, linggo-linggo ay may dalang mga papel si Donna para pirmahan ko. Sa tuwing pipirma ako, parang sinasabi ko sa favored church na approve ko to. Nung nabuhay si Jesus, parang nagbigay ang Diyos ng isang malaking pirma. Bawat miracle, bawat turo, bawat pagpapatawad, approve ko lahat yan. Ipinapahayag ng resurrection na si Jesus ay kung sino talaga ang sinabi niya at pinatutunayan nito na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa kasalanan at kamatayan. Sabi ni Paul sa Colossians 1:19,
Kinalugdan ng Diyos na ang buong kapunuan niya ay manahan sa anak at sa pamamagitan niya ay ipagkasundo ang lahat ng bagay sa kanyang sarili na gumagawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo sa krus. Ang buong kapunuan ng kung sino ang Diyos ay hindi lang ipinaubaya sa mga propeta o guro. Kahit sina Moses, Elijah o Elisha ay hindi ito lubos na naramdaman. Naghintay tayo hanggang sa ang Diyos ay nagkatawang tao at ang kapunuan ng Diyos ay nanahan kay Jesus. At ang resurreksyon ang nagpapakita sa atin na ang Diyos ay kamukha ni Jesus. Ang pag-ibig niya ang huling salita. Kaya ang tanong ngayong Easter ay hindi, mahal ka ba ng Diyos? Dahil isinigaw na ng krus ang sagot diyan. Ang tunay na tanong ay ito, magtitiwala ka ba sa Diyos na kamukha ni Jesus? Magtitiwala ka ba sa Diyos na lumalapit sa iyo kahit nasa pinakamasama kang kalagayan? Isipin mo, kapag nagkakamali ka, hindi ba sinisikap mong pagtakpan ang mga bakas mo? Welcome to my childhood. Halos ganoon ang buong kabataan ko. At ngayon, nakikita ko na rin yan sa mga anak ko. Ang nakakatawa, kapag nagsisinungaling sila sa akin, mas nagagalit ako sa pagsisinungaling kaysa sa mismong ginawa nila. Sinasabi nila, no dad, hindi ako yun. Kahit alam kong sila yun dahil nakita ko sa CCTV. Gusto ko silang bigyan ng pagkakataon, pero parang gusto ko na ring ilabas ang Exhibit A. Ganyan din ang ginagawa natin sa Diyos Ama, sumusubok tayong magtago. Siguro dahil iniisip natin na kung kaya niyang isakripisyo ang sarili niyang anak, ano pa kaya ang gagawin niya sa atin na baka may naghihintay na puot para sa atin. Dahil siguro sa mga sermon na narinig natin, ang tingin natin sa Diyos ay galit siya. Pero ang Diyos ay si Jesus. Palagi siyang katulad ni Jesus. Iniisip natin na kung makikita ng Diyos ang mga peklat at pagkakamali natin, lalayo siya sa disappointment. Pero tingnan nyo kung paano hinarap ni Jesus ang pagdududa ni Thomas. Si Thomas ay kilala sa buong kasaysayan bilang Doubting Thomas. Siguro naiinis din siya sa langit na, bakit ba hindi na lang ako naniwala? Pero nung humarap si Jesus sa kanya, hindi siya nagalit. Hindi niya ginamit ang kanyang mga peklat para iparamdam kay Thomas na guilty siya. Sa halip, inilapit niya siya at ginamit ang kanyang mga peklat para iparamdam kay Thomas na ligtas siya. Sabi niya, isuot mo ang daliri mo rito. Ginamit niya ang ebidensya ng kabiguan ni Thomas para patunayan ang kanyang katapatan. Kung si Jesus ang hitsura ng Diyos, ang mga peklat mo ay hindi dahilan para lumayo siya. Iyan ang eksaktong lugar kung saan niya gustong makipagtagpo sa iyo, sa iyong sugat, sa iyong kahinaan, sa iyong bisyo o kasalanan. Alam niyo kung bakit? Dahil doon nakipagtagpo si Jesus sa mga tao. At si Jesus ay Diyos. At ang Diyos ay palaging ganito. Kung ganyan si Jesus 2,000 years ago, may good news ako sa inyo. Dahil ngayong 2026, siya pa rin ay ganyan. Ilan sa inyo ang nagpapasalamat na hindi nagbabago si Jesus? Sa sandaling ito, magko-communion tayo. Ang communion ay pag-alala hindi sa isang galit na Diyos, kundi sa isang mapagmahal na Diyos. Kung makukuha mo ang revelation na ito, mababago ang takbo ng buhay Kristiyano mo dahil hindi ka na mabubuhay sa takot sa isang cosmic God, kundi sa banal na paggalang sa isang kamangha-manghang Ama. Alam mong mahal ka niya. Galit ba siya sa kasalanan? Siyempre. May consequences ba ang kasalanan? Oo. Dahil ang kasalanan ay humahantong sa kamatayan at naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya pumunta si Jesus sa krus para mawasak ang kapangyarihan ng kasalanan at bayaran ang presyo nito. Bago tayo mag-communion, dahil ito ay para sa mga sumusunod kay Jesus, gusto kong bigyan ang bawat isa ng pagkakataong tumugon. Sabi sa Romans 10, kung ipahahayag mo at paniniwalaan sa iyong puso na siya ay Panginoon, maliligtas ka. Pagpili lang ito ngayon kung susunod ka kay Jesus. Baka ikaw yung nagsasabing, James, hindi ko pa nagagawa ang desisyong ito o baka lumayo ka na dati. Kung ikaw yan, magbibilang ako hanggang 3 at gusto kong itaas mo ang iyong kamay dahil gusto kitang ipagdasal. 1, 2, 3, sige, itaas nyo ang mga kamay nyo. Salamat, nakikita ko ang mga kamay nyo. Napakaraming kamay dito sa gitna, sa likod at sa gilid. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon para sa bawat taong nagtaas ng kamay.
Kung nagtaas ka ng kamay, ilagay mo ito sa iyong puso at sabayin niyo ako sa simpleng panalangin ito ng may buong pananampalataya. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo ngayon at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako na namatay kayo sa krus at tinalo ang kamatayan. Ngayon, pinipili ko pong sumunod sa inyo. Kayo ang aking Panginoon at tagapagligtas. Gawin niyo po akong isang bagong nilalang. Ipinahahayag ko na ang luma ay wala na at ang bago ay dumating na. Susunod po ako sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos ng service, nandyan si Danny na may sign para sa mga gustong magtanong tungkol kay Jesus. Huwag nyo lang itong gawing religious response, kundi isang totoong desisyon. Ang pinakamagandang paraan para sumunod kay Jesus ay sa loob ng isang community ng mga Kristiyano na gagabay sa inyo. Ngayon, handa na ba tayo sa communion? Ang maliit na biscuit na ito ay hindi sapat para ilarawan ang sakripisyo niya. Pero ito ay sumisimbolo sa katawan ni Jesus na binasag para sa atin. Huwag nating sanayin ang sarili natin sa mga Christian phrases lang nang hindi iniisip ang lalim nito. Sabi ni Propeta Isaiah, si Jesus ay bugbog sarado na hindi na makilala ang kanyang mukha. Ang mga latigo ay nagpunit ng kanyang balat at laman. Ang koronang tinik ay parang helmet na itinusok sa kanyang anit. Bagaman siya ay Diyos, naramdaman niya ang sakit bilang tao hanggang sa hindi na niya kayang pasanin ang krus. Sa kasaysayan, siya ay hinubaran at inabuso bago ipako ang kanyang mga kamay at paa. Kaya kapag kinuha natin ang biskwit na ito, huwag nating balewalain ang hirap na dinaanan ng Diyos para sa atin. Ang juice na ito ay sumisimbolo sa kanyang dugo na ibinuhos para sa atin. May kapangyarihan sa dugo ni Jesus. Pumikit tayo sandali. Ang communion ay pag-alala, hindi lang relihiyon. Sa loob ng 30 segundo, pasalamatan natin siya sa kanyang ginawa. Salamat Jesus sa inyong katawang nabasag at dugong ibinuhos. Salamat dahil kinuha nyo ang aming pwesto sa krus, pero hindi kayo nanatiling patay. Sa pagkain at pag-inom namin, inaalala namin ang inyong tagumpay. Salamat dahil hindi kayo naparito para iligtas kami sa isang galit na Diyos, kundi para ipakita kung gaano kami kamahal ng Ama. Church, sabay-sabay tayong kumain.